Pagkanindot sa atong Dios, sa gihapon siya gihapon. Still you are. Sa gihapon siya ang Dios. Dios nga dili matandog sa sirkumstansya, dili matandog sa mga panghitabo. Kay unas tanan siya ang nagkontrolar sa tanan. Maayong hapon sa tanan. Salamat sa pagpadayon niyo pray para sa church, para sa mga staff. Please do continue to pray for us. Labi na po sa ko ay appeal ko sa inyong prayer. Na ako'y gi-maintain karon nga tambal sa kong chronic nga insomnia. O ang effect sa ako kay sige lang ko gusto matulog. Munang ko makatulog ko din asaha lang ko ninyo. Bitaw, nag-enjoy ba mo sa inyong Bible? We ought to. Naay times nga di man kita ma-enjoy. Naay times. We have to accept that reality nga atong lawas di ganahan. Mobitaw nang ang sugo sa Dios nato is rejoice in the Lord always. Kay wala man niya gisulti that Christian life is always joyful. Di man ta always joyful. There are times nga dili ta joyful, but the commandment there is rejoice. It means pugso nimong kaugalingon to be joyful. So it is up to us. If we want to have a joyful heart, it is up to you. So kung ikaw mo refuse ka nga lipayon, wa nagilaing makapalipay nimo. Kay imo naman ang desisyon. So we continue to study with sa timeline sa Bible. I decided nga kumahimo ato siyang per Sunday ang per dispensation tungod you will realize, makita nimo nga as we study along the dispensations, na ay mga relevant kaayo nga social issues nga nalambigit sa ato ang everyday life. In our study this afternoon concerning the human government, if you have your Bibles with you, let us open the book of Genesis. The book of Genesis, chapter 8. Let's talk about the dispensation of human government. O ayaw gunaw na ang atungog kay kanila nga dispensasyon, wala na ni siya nagpadayon karon. Na ay mga utang nga naadiha sa dispensation nga nagpakita sa atong kapanahunan karon ug even karon relevant siya. So let's open our Bible, let's all stand. Book of Genesis chapter 8 verses 20 to 22. Atong basahon ang tulo ka mga bersikulo. Genesis kapitulo 8 bersikulo 20, 21 o 22. Ready, read. And Noah builded an altar unto the Lord, and took of every clean beast and of every clean fowl, and offered burnt offerings unto the altar, on the altar. And the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite any more everything living as I have done. While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and summer and winter, and day and night shall not cease. Father, as we continue to delve into your word, please, ang pag-ampo namo nga every truth nga naa dinhi makit-an namo og relevance among kinabuhi, because your truth is relevant.
We pray nga pinaagi ani malig-on ang among baruganan, malig-on ang among pagtuo nga naha kanimo. Ug tugyan namo imong balang espiritu magahom sa imong alagad, for he is nothing and he can do nothing without you. Humbly we come to your presence, Lord, and humbly your servant is beseeching you for the sake of your glory and for the strengthening and the edification of the church. For your glory and honor, in Jesus' name we pray all these things. Amen. Amen. Palihugmang lingkod. One thing ang akong na-notice din actually as we start our lesson this afternoon, nga after sa dako kayo nga lunok, sa dihang gitugutan na si Noah nga munaog, wala ang gibuhat ni Noah, wala siya nga mingdagan sa gawas dayon, nag sightseeing dayon kay gimingaw kay siya sa kalibutan, gimingaw kay siya sa yuta. Wala siya nag-enjoy sa scenery. But the very first thing nga gibuhat yun niya, he gathered his family and he builded an altar. The first thing nga nas kasing-kasing ni Noah is to worship God. Now remember, when God gives us promotion, ayo sa gigunahunaa nga unsa ipalit nimo sa imong bonus, unsa imo ang ipalit sa Shopee or Lazada. Ayo sa gunahunaa kung manglibre ba ka sa imong barkada o dili. Ang pinakauna gid nimong hunahunaon mao ang unsaon nimo pagpasalamat ang Dios. And in our times, dili man nato siya lang mapasalamatan nga salamat Lord ha. Sa Old Testament times, and that has been the pattern, every time nga magpasalamat sila, it is in the form of a substance. Mabito nang sa budgeting gyud ang pinakauna gyud nimong kwaon ang tithes, dili gyud siya ulahi. Pila gyud ang tithes, ayo gyud nyug ipauli ang tithes because the tithe is the Lord's. Ug mo ni makita nato kang Noah. Ug mo nay rason nganong sa tanan nga mga animals duha ra gid ka pares ang iya ang gipasakay, gawas lang sa mga hinlo nga mga mananap. Sa tong hinlo nga mga mananap, i-specify na niya in chapter 6 kung wa ko nasayop, or chapter 7. For what reason nganong clean animal nganong ang clean animals dili tinagduha kilalan 7. 7, because kabalo ang Dios nga human nga paglunok mo na unang buhaton ni Noah, he should make an offering and took of every clean beast. So kay kung tigduha ra tanan, wala na musanay. So that's the wisdom of God. So nganong tinagpito ang iyang ipasakay dito sa ark concerning the clean fowl, the clean beasts for the burnt offering. Amen. It's good to have a Thanksgiving party sa balay. It's good. Dili ni mo supak ana. Pero ang pinakatnindot nga Thanksgiving is i-convert mong Thanksgiving para sa party. Kung na lang ni mo gamit pa sa buluhaton sa Dios. Sa kuara pod na. Amen. Napamudiha. wala tay balaod nga dili angay nga oy magpa-party ta kay nakapasar si kuan o kapasar akong anak. It's good. Pero ang lalipay tao ay nabusog tao. So it's good nga imong bahigahinan pud ang Dios sa substance nimo imong i-offering. Is a very sweet smell. A sweet smelling savor before the Lord. Humot na atubang sa panimuhot sa Dios. Humot kay na siya kasing-kasing sa Dios. After God had worked directly with Adam and Eve sa dispensation of innocence, if you remember, in Genesis chapter 1 makita nato na ang passage nga naglangkob sa dispensation of innocence. Sa dihang nakasala sila and all mankind became a fallen race.
Napuyo siya sa tinunglong nga yuta. Sa una, makakaon sila, naaslay trabaho, pero dili sila magpasingot kay naman sa paraiso. Di na sila magdilig tungod kay ang mist, ang yamog na lang ang mo dilig sa katamnan. Pero sa dihang nakasala sila, gitunglo sa Dios, di lang kay ang bitin, gitunglo niya ang babae, gitunglo niya si Adan o gitunglo niya ang yuta. Ug mo na'y mabasahan nimo sa Romans chapter 8. The book of Romans chapter 8 nga ang creation is groaning. Nag-agulo usab sila tungod sa sala sa tao. Right now, creation is groaning. Pollution dere, water pollution didto, radioactive materials gipanglabay bisan asa. Taghang kayong mga rason nga atong nature nag-groan. Kaning gitawag natog La Nina, El Nino, this is part of the groaning, pag-agulo sa nature. Ug ang hinungdan, sala sa tao. Sala sa tao. Conditions changed and all subsequent families, ang sumusunod nga mga pamilyas kalibutan, well, laagya po ng principle, you have to do good based on what they know to be right, as given in the dispensation of conscience. Ug ang dispensation of conscience nga mga passage, makita nimo na ang langkob sa Genesis chapter 3:23 down to chapter 8 verse 19. So wala gikuha sa Dios ang pagbuhat og maayo. You have to obey God. Mankind again and again fail to fulfill their responsibility. As I have said, sa tanang mga dispensasyon napakyas gihapon gyud ang tao. And interestingly, bisan pag mubasa ka sa Revelation chapter 20, human og human gyud sa 1,000 year nga reign ni Jesus Christ, ang tao nakasala paghihapon kay mingsunod sila sa yawa. So God brought a worldwide flood, na ay flood to wipe out all, gawas lamang sa 8 ka tao. Atong sabton ha, dili lang 8 ang gustong luwason sa Dios. So ayaw mo gunahon na nga, 8 ra gid ang gustong luwason sa Dios, dili na tinuod. 8 ra ang naluwas kay 8 ra man ang naminaw. All the rest, wala naminaw. So di ta mutuo sa Calvinistic nga view nga katong 8 mao ra gitong pinili o katong nabilin wa gito gipili. Kay ang gitudlo sa Calvinism or kanang gitawag nato hyper Calvinism nga naay pinili ang Dios para maimperno o naay pinili ang Dios madala sa langit, dili na tinuod nga doktrina. Ug bunay isas controversial nga mga doctrines karon even among mga Baptist pastors or teachers na nagwali nga naay pinili ang Dios para sa impierno o naay pinili ang Dios para sa langit. Well, ila na. Pero naaputay katungod mo barog nga ang biblical doctrine, ang gusto mo atog langit, nakasulod sa langit, kay ilang gipili si Jesus Christ. We believe in whosoever. We believe sa doktrina nga si bisan kinsa nga mosalig. In the next dispensation, God works in a new way in His creation via the human government. So mabantayan ninyo in the first 2 dispensations, active kayo ang Dios sa pag-manage sa tao. Diyan nimo makita nga bisan pag Dios na ang mag-manage, ang tao na agi yung iyang kagulingong pagpili. Judas has the best pastor, Judas has the best church, Judas has the most intelligent pastor, Judas has the most able pastor. Pero Judas gihapon siya. Judas gihapon siya. Kung sa miya atong pagkuan bisan pag ang atong pastor, pinaka-best nga pastor, kung kita wala ta nahaom sa kabubuton sa Ginoo, mo rebelde gihapon ta.
It's not in the pastor. Although the pastor, maningkamot taon na itong pastor, magtinarong, magbasag Bible, magtuon, aron mapakita niya og masulti ang tinod. Munang dili na to ma-blame. Actually, dili niyo ma-blame ang inyong parents actually nganong ing-ani ta karon. Although naaslay kalabutan, ang environment na ay kalabutan, na ay effect sa tua, pero still, kung unsa ta karon, depende na siya sa atong pagpili ug atong gitugutan. Napamudiha? So in the long run, kuhaan na sa inyong unahon nga, nga ani magukay, akong papa manggod, si mama manggod, si lolo manggod. Wala na'y problema, wala na'y supak nga ang ang mga desisyon sa ubang tao nakaapektar sa tua, nakapasakit nato. Pero in the end of the day, kita ra gihapon ang mo decide unsaon nato pag react or respond sa mga panghitabo sa tong palibot. God, iyang gitugyan sa tao ang pagpanggobyerno sa ilang kaugalingon. Human government is this third dispensation that started in Genesis 8:20 down to 11 verse 9. Passing through lang ta. So mubalik tas taas, man's responsibility. Kabalo ko nga nagtinanaway uban sa inyo, asa naman is pastor, ming una naman, man's responsibility. Man's responsibility is, of course, multiply and scatter, replenish the whole earth. Hala, puna ang tibuok kalibutan as God has commanded Adam. Adam, replenish the earth. You have to expand the Edenic paradise and tame the whole world. But Adam failed. So, gibalik niya diha after the flood, kay walo na lang man sila, giingnan niya nga, hala, mag-scatter mo. Scatter mo. And you have to multiply. In Genesis chapter 8 verse 15 down to chapter 9 verse 7. But man's failure, kabalo taon sa inhitabo, Babel. Continually evil and did not scatter. In fact, ingon sa, let us make a tower. Then dili na ta mag-scatter dinhi na ta, maghimutag central government. Ug ang pinaka famous nga tao ani mao si Nimrod, the mighty hunter before the Lord. Babel, as kanang gitawag nato, napagyapon siya'y kanang influence bisan pa sa ato ang present day. Babel. Ug actually ang tao nagpabalik sa Babel. When God wanted them to be scattered, tanawa ang last days nato karon, globalization. They want to have one world, one government, one religion. Just like in Babel. So kung unsay dili gusto sa Dios sa Babel, gusto balikon sa tao karon. Unang di na tamanikala nga na unification of currencies. And someday ang currencies sa Southeast Asia mausa, ang currencies sa Europe nausa na. And everything is going to one world, going to the spiritual Babel. Right now, ang religion nga nagkuyanap karon is strongly influenced by the mysterious Babel. Nagsugod dito ni Nimrod ug ni Semiramis. They continued steadfastly in their evil work. And of course, God's judgment, the confusion of language. Muna'y gusto sa Dios. Muna'y gusto sa muna'y judgment sa Dios, the confusion of language, para magkabulagay sila. Ug muna'y gikahadlukan namo nga mga pastors
Actually, nga sa church, kung wala na manggawas nga mga missionaries, God's will for the church is Acts 1:8. Say nakabalo sa Acts 1:8. After that, ye have received the power. Siya nga, ye shall be witnesses unto me both in. After that, the Holy Ghost is come upon you. You shall be witnesses upon me both in Jerusalem, Judea, in Samaria, and into the uttermost parts of the earth. Now, both there does not, wala siya nag-refer sa places. Dili siya pwedeng nag-refer siya sa Judea, Samaria, kay ang word nga both in English grammar is strictly for two. Duha ra gyud. So naay mga interpretation nila ba nga both at the same time? No. Both is not at the same time regarding sa places. Kundili, ang gihisgutan ni Paul and ni Jesus Christ is, after that the Holy Ghost is come upon you. Both of you will be witnesses to me in Samaria, in Jerusalem, Samaria, and into the uttermost parts of the earth. It means soul winning is nothing without the power of the Holy Spirit. Ang church should be under the influence and the empowering of the Holy Spirit, because both the Holy Spirit and the church is the very powerful witness para sa evangelism. Karon kay wala man na nila gituman, and if you will read in Acts chapter 2, 3, 4, 5, 6, 7, na focus sila diha sa Jerusalem lang ug wala gid sila nangadtog Samaria, Judea, and everything. Muna nahitabo ang Acts 8:1. Gibali sa Dios ang Acts 1:8. Tanawa ang sinahitabo sa Acts 8:1. Nagpadala ang Dios og persecution. Ug sa sinahitabo, can you read that? In Acts 8:2, nangabot sila sa tibuok lugar nga din asa gi-mention ang Acts 1:8 o sige pang-mention sa Acts 1:8. Ulang church, our prayer nga kani nga church magpadayon og padala og mga missionaries. That means we need more people who will devote their lives to be missionaries. If God is calling you, ayaw pagdumili. Ayaw pagdumili. But anyway, confusion is always there kung walay pagtuman sa kabubuton sa Dios. Manandaghan kay mga young people karon amot nalibog ko as magunsa ko pastor, well tumana sa ang kabubuton sa Dios. Unsa may kabubuton ako sa Dios? Well, just very quickly, because this is a social issue o sa church reality ni daghang young people nga wa kabalo asa sa paingon. Well, you must realize that there are two things about the will of God. The will of God and the plan of God. Ang kabubuton ug ang plano sa Dios. The will of God is general para sa tanan. For example, Bible reading para sa tanan, doing good para sa tanan, soul winning para sa tanan, tithes and offerings para sa tanan. What else? Church attendance para sa tanan. Unsa pay mga general will sa Dios nga nasa Bible. Puhata sa na. Then along the way, God will lead you to your specific will, which is the plan of God. Unsa may plano sa Dios nimo? Mag-engineer ba ka? Mag-teacher ba ka? Mag-negosyante ba ka? Mag-missionary ba ka? But God cannot reveal the plan of God to you kung dili ka faithful sa pagsimba. Di man gani ka katuman sa usain hibaluan nimo kani pakhang plano nga kung gusto para nimo. Gusto ka kabalos plano sa Dios, faithful sa church, pag faithful sa imong Bible, pag faithful sa imo ang giving, pag faithful sa imo ang maayong pamatasan. Sabay amen diha. Imo ti ka missionary, bati man gani kag batasan. You know. So kasabot na ka unsang will ug plan. Because without doing God's will, confusion will happen. Munang daghang mga tao karon confused. Naminyo na lang sila, they are still confused. Ambot pastor, what you be ako kabalo say planos Ginoo nako.
Munang wala pagid na establisar ang ila ang kinabuhi. Where do you begin? Begin with the revealed will of plan na ana sa tong discipleship lesson. Kisay nakagis discipleship lesson. There are revealed wills of God. Okay, after the flood, God stepped back and directly managing the earth until the second coming. Step back from directly managing the earth. So from here on, tao na iyang gamiton. Nga mo ay mahimong mga propeta niya. Until the second coming. Now remember, the second coming is not about the rapture. It is about the second coming dito sa Revelation. The rapture is just the first part of the second coming. So kung yung mubalik na ang Ginoo, we are really referring to the rapture. Pero ang real second coming mo na siya ang revelation na mahitabo sa Revelation chapter 19 nga ipadayag niya iyang kagulingon og tibuok kalibutan makakita. Whereas sa rapture, kita lang nga mga magtotoo ang makakita og dili siya motamak sa yuta kay mo tagbo ratan niya dito sa kahanginan. So please know the difference. At makuan ra gyapon na maagian na to na og maagian na ninyo kung muagi mong discipleship lesson. That is lesson number 8. So na nga lesson number? I don't know. Thus, a human agency known as civil government was divinely appointed to restrain evil and protect man from his own sinful nature. Ang government, iyang gi-institute, governed by a person authorized by God. Ug mo ning gitawag na to, the first form of human government is theocracy. And sadly, tungod kay ang mga tao gustong parehas ubang nasod mo nang nagmonarkiya. O nang ang Israel. Ug ang pinaka-worst nga form of government is democracy. Do you realize that? Ang pinaka-lisod nga panggobyerno is democracy kay the voice of the majority. Now, let me ask you, kung if the voice of the majority rules, what if the majority do not like the Bible, do not want the Bible? Then, ang mingdaog nga mga balaod, anti-Bible. Nakita ninyo ang problema? Munang naay mga pastors, now I do not want to make a kwan, pero ako di ko mo judge kung naay pastor, naay Christian mudagan sa politika, iyaan ang katungod, kay iya ang panghuna-huna o iyang pangkasing-kasing is may na lang naay maka-influensya sa atong panggobyerno karon. So, ila ana, di na ta maglalis ana o di na to nalalison. Kung dili ka gusto, ay butari. Simple naman na, amen? Pero ang pangutana, mubutar kag dili magtotoo, nya ang magtotoo wala nimo gibutaran kay supak sa imo kung ang magtotoo na as politika. May mas naras inyo ana. So as I've said, naatay social relevance atong pagkahisgutan karon. So God has formed the first form of government ang gusto sa Dios is theocracy. God through man, through a prophet. Pero gi-reject na sa mga tao mo nang naay monarkiya. Naay monarchy, hari, naay mga hari, naay mga reyna, naay mga ingala. Ug munay nahitabo sa Israel. Then eventually may abot dito gyud sa form of another form nga gitawag nato sa atong kapanahunan nga Pergamos. O kanang gitawag nato og demokrasya. Democracy. Noah and his wife and his 3 sons and their wives began to repopulate the earth. Nakampang stories na itabot diha. But Shem would become the father of the Mediterranean region dwellers and eventually the Jews. Gikan sa word nga Semitic. Ham means spread sila pa southern. Descendants spread into the Africa, the southern part.
Then ang kang Japhet into Eurasia. Ug naay mga sociologists, naay mga archaeologists o mga philologists nga ming kuan sila nga aside from Shem, Ham, and Japhet, si Noah ang iyang wife nakaanak pa gyud. Ug mo na ang mga kaliwat dinhi sa atoa sa southeast. Unang kaliwat ni Noah. Well, in a way, pero mo ni ang pinaka-grand picture of things. Ang Semitic tribe naa diha sa apil ang Arabian Peninsula, dagan dito sa Israel kanang yellow. Dahil kanang Hamitic tribe mo nang mga itom. Pastor, nganong nakalain man kung gikan tag usa lang ka tao, duha lang ka tao, nganong nakalahi og kolor? Well, that is the adaptation. That is the micro adaptation of man. Kay init makayo ang Africa, so ang body mo adapt siya mo nang mas daghan siya melanin. Munang ming dark gyud sila. Nya kay sa taas kay minus man ang init mo nang mild skin sila puti. Kay di sila gikinahanglan kayo anak kay di man kayo init. And that is a micro adaptation of man. In fact, kana bitong isda nga parat kung ibalhin nimo na dito sa tabang mamatay na. Pero mo sugot mo tuo ba mo nga tabang ang kanang isda sa tabang sa hinay-hinay kuan siya og pagkaparat ang iyang tubig until maka-adapt siya. It will take months, it will take years. Pero sa nang hinay until nga mahimo siyang isda sa tabang. So that is the adaptation. So dili ta product of evolution, but we are product of one creator, created two persons, nya ilang anak migrate, and they have to adapt. Agi mga adaptation. Ang lungs sa mga tao nga naa sa upper nga nasa bukid, dili siya ing anak kadako kaysa sa lungs nato dinhi sa naa sa yuta. Nasa patag, dili parehas kadaka. Dili sila parehas kadaka. Pero parehas ta tao because of adaptation. Padayon ta. Noah and his family had practical knowledge. Kaya nakaabot pa man sila sa age of conscience, of course. So na sila practical knowledge of the failure of that dispensation. And God made them responsible to protect the sanctity of human life. O sa iya gihatag sa ila ang walo, gihatag ang mando. Actually, this is called the Noahic covenant. Ato nang hisgutan unya. In Genesis chapter 9 verse 6, ingon siya, whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. By man his blood be shed. So dili na ang Dios mo'y mupatay. Dili na ang Dios mo'y mangunay. Kundi by man, katong nakapatay, his blood shall be shed. For what reason? For the image of God made he man. Ug morning dakong usapin karon sa ato ang society. So anyway, before tang padayon na. So in this way, God established the orderly rule of mankind for the good society. So muna siyang orderly nga dapat si naay mo manage na si Noah iya gitong itugyan niya ang mga balaod sa Dios. And at this time, capital punishment, death penalty is the most potent function of human government. And it presupposes all forms of legislation, organization, and enforcement. But because of man's weakness and man's inability to adhere sa kabubuton sa Dios, munang nalugaw ang atong gitawag justice system. Nganong bisan pa sa kadaghan nga mga striktong balaod, nganong daghan paghihapon ang mga kriminal. Natural kay gikuha man nila ang pinaka-importante o pinaka-epektibo nga deterrent. O sanang deterrent? Makapugong o makapahadlok. The deterrent nga
capital punishment. Usa may example nimo pastor. Tanawa nga to ang eskwelahan karon. Since gikuha sa DepEd o sa government ang power sa maestra nga mohatag og corporal punishment. Usa ng corporal punishment pastor? Bunal. Unya naka-bright ang mga maestra kay di dadawaton kung di ka masters, kung di ka doctorate. Sa ka-bright sa mga maestra o sa ka-bright sa mga principal, dili gyud madeter o dili gyud mapugnan ang pagkabadlungon sa libuan ka mga estudyante. Ngano man unsa may gikuha, bright man ang maestra. Unsa gikuha? The power of the teacher to wield the corporal punishment. Unang dako kay ning usapin, one time nagstorya mi sa CSWD, sa Atiyoy. Kung mas mangutana ko sa inyo according to statistics, pila ang namatay sa abusive driving compared sa abusive teachers? Ay layo ra kaayo pastor, mas daghang namatay sa abusive driving. Nganong wa man gikuha ang lisensya to drive? Kung importante ang disiplina sa estudyante ug ang makapugong ra gyud ana sa pagkabadlungon ana diha, mao ang ang mama ug ang papa magkauyon sila sa maestra nga ma'am kung magpabadlong gani na ma'am di na gyud makaya, bunali lang gyud na ma'am, basaay lang gyud bunuga. Siya nga namang gyud abusado. Well, usay gibuha sa government kay nay abusado nga drivers, usay gikuan mag-driving lesson. Tudluan unsaon pag-drive, tama dili. Why not do it to the teachers? Unsaon pagbunal og insakto. Ngano di man nabuhaton? Mas daghang pa mamatay ganyan lang abusive sa unlicensed o kanabang abusive nga kanang indiscriminate firing kaysa sa bata nga gibunalan o bata nga gidisiplina, gipagawas lang kay gipanisan, gipatulfo na. And no wonder our nation is in a downfall. Ikuha nato ang mga elemento nga kabalo ang Dios. God knows psychiatry and psychology more than any of us. Kay siya ang naghimo nato. The heart of a child, foolishness is bound in the heart of the child, but the rod of correction shall drive it away. And that is always biblical. Punishment, capital punishment. In the New Testament, in Romans chapter 13, man is still responsible to use this to enforce righteousness. The government is given to mandate nga manimalos sa kadautan. Na one time na isa kasundalo akong nawitnessan, siya nga, Pastor, pwede di lang ta maghisgutan. Siya nga, di man yun pwede, kay kaluwasan matong hisgutan, sir. Ingon siya nga, di manggod na ko matulon pastor nga mudawat ko ni Jesus Christ pero daghan na kog napatay. Kay veterano man siya nga sundalo. Siya mo tanong ko sa imo, unsa man to nga pagpatay? Siya kana sa enkwentro pastor. Makita gid nimo nga maigo nimo ang dughan, maigo nimo ang ulo. Ingana ba? Unya para sa ila kalabang actually isa nga once nga makapatay ka pastor, murag di na ginamawa nimo hangtod mamatay ka, ang dagway sa tao tanan. So naghisgot mi ani. Actually dugay akong witnessing kay akong gikuan ani. Okay. Dako kay ni nga usapin pero mo ni siya. Sanction ba ka sa government? Oh, kay kuan man to kanang official man to nga sani kanang official nga sa tawag ni wala. Operation. So giablihan nako ang Romans chapter 13. Let every soul be subject unto the higher powers. And higher powers there is God, government, parents, teachers, and all authorities nga nasa tua. So from God, we have human authorities.
natay human authorities. Sa inyong mga grupo na amoy leaders. So human authorities na siya. Pastor, human authority. So sanction na siya sa Ginoo. For there is no power but of God. The powers that be, mga powers nga nasa human authorities are ordained of God. So, parents, dako tagtulubagon kay kaning power na to as parents, kung abusive ta, manubag ta, kay di man ni ato, iya man ni sa Ginoo. Amen? Whosoever, si bisan kinsa, therefore, mo resist ani nga power, imong gi-resist ang ordinance of God. Mo maningwa na sabtan sa mga estudyante nato sa mga schools. Ang maestra para nila, soldado ba ka? Pero wala man ko sila kahadlok sa Dios. So whenever you resist this power, you resist the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves, wow, ugat na, damnation. Damnation is more than punishment. For rulers, kani karon, for authorities. So on the side of the authorities, parents, leaders, kami mga pastors, for rulers are not a terror to good works, but to the evil. Muna'y dapat. Amen? Mas mahadlok ang daotan nato kaysa sa maayo, kay atong gina-promote ang maayong binuhatan. Wilt thou then not be afraid of the power? Dili ba ikaw hinuon mahadlok ka sa mao nga gahom? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. It means buhatang maayo, and you will have a praise of your authority. Muni ang dapat. So both sides, dili man bias ang Bible good. So ikaw pod power, ikaw nas authority, kabalo ka mo appreciate. Kabalo ka mo si tawag ana mo hatag bonuses, mo hatag og sakto ra pud nga mga rewards. Pero kung daotan gyud pud. For he is the minister of God to thee for what? For good. But if thou do that which is evil, be afraid. Oni siya unta dapat. For he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. So ang authority, gitagaan siya, labi na ang government, muhatag og corresponding power, nga unsa na nga punishment ang iyang ihatag. So, ang authority ra ang makahatag og pardon. Authority ra makahatag og pardon. All can give forgiveness, but only authorities can give pardon. For example, kay anak man kanako, under ka sa kong authority. Kung sabot na to ang consequence sa imong sala, bunal, so mapasaylo ka nako, pero na may consequence, sumubunal gyud ko. Or kay tungod kay under makasong authority, ako ray na katungod nga mo withhold sa kuan sa bunal, and that is pardon. Forgiveness and pardon are two different things. In our society, only the president can give, the executive kanang gitawag na itong pardon. Siya ray pwede makapardon nimo para makagawas ka sa imo ang consequence nimo sa imo ang pagkapriso, or kung sa death penalty kung naa pa. So you see, God has given us this power. And the government has the power to execute wrath upon him that doeth evil. Kaya ang government, dili man siya mo pwede makig-away. So munang nag-commission siya og mga tao, iyang gitrain, iya ang gi-commission aron mubuhat og mo execute sa unsay gusto sa government for peace and order. Ang mandate,
Kung makig-away, makikuhan, kung makigsukol, palusi. Kay dili man pwede nga ang government lenient, kay wala may disiplina mahitabo kung ang government undang na mo ba? Undang na mo ba? Unya ang imong kaaway, gibasuka na ka, gikanyo na ka, undang na mo ba? Di ba na pwede? The government has the power to give the discipline. So, kabalo na mo sa sa discipline, a force nga mas labaw pa sa unsay yaang giatubang. So, so muna ang dagan sa storya. So if ever nga wala man dili man nimo out of anger, out of kuan nakapusil ka kay imong giprotektaran imong mandate, well, that is covered by the government. Are you with me? Mabitaw nang na mga estudyante na mo dinhi ang balaod sa ACA sa una. Ngano mihilak man ka iya kong gisumbag. Nganong ikaw mihilak man ka, ming balos man siya. Silang duha mo bunalan na mo. Anong bunalan man ko nimo pastor nga siya may naguna. Imong gibutang sa imong kamot ang balaod nga naaman ni. We are the executor of that punishment. Dili sa imong kamot. Dili ikaw. Ang buhaton nimo mosumbong ka. Munang wala nato giingon nga okay ang mupatay. Kay nanimalos ka. Kay wala man sa ato gihatag sa Dios ang gahom o balaod o ang gahom sa pagpanimalos, gihatag niya sa gobyerno. Mubitaw nang bugat kaayong responsibility nga giingon gyud ni Paul, first of all you pray for the kings, for governments, kay nganuman kay sila ang magprotektar sa atong justice. Ug kung naatay mga government officials o government employees diha nga gitugyanan ana nga way kahadlok sa Dios, alaot ta kay di man ta kapanimalos. Na may Dios manimalos para nato. Pero diya nakabugat mo hindi na to basta-bastahon ang prayer para sa government oy. Amen. You pray for your parents also. You pray for your teachers. You pray for any officials nga under ka. Masayon naman sa tuwa nga, ay mo bang ambot niya among di ba? Di ba hinuon nga atong itugyan sa Ginoo? Kaya sila ang revenger to execute wrath. Rulers are not, Wherefore, you must needs be subject, not only for wrath, dito kay isog lang, but also for conscience sake. Because we are mandated. Tumanta. Simple ra kay na. Ayaw pag jaywalking, kung naay traffic light diyan niya, kung red pa, bahala way sakyanan, ayaw tabok. Murang tagbuang na pastor ay, mama na, for conscience sake. For conscience sake. Pila sa inyo ang maglabay mga basura nga di sa maong basurahan. Tanawan ninyo na ay mga wapagid na ka-learn nga pag human natog tigom daghang pakig mga basura mga wrappers diha. And where does cleanliness begin? Ipunit na to na butang ta kay dili tong kay mura matag bata ani dili oy for conscience sake. Amen. Pila sa to adin ni mo attend og program sa school niya kay ay mauli na tag sayo eh. Wa pa naman ang program na mauli na. Kay daghang pa kunong labhonon. Pero wa pa naman ang program. Well, nasa inyo ana. For this cause pay ye tribute also. See? Pay ye tribute. Dili lang kay mobayad ko you give respect. That is the wala na nakaroon nga mga generations. Mag-program one time di na ko sa bag-asa tong eskwelahan nag-flag ceremony. Nya gitagaan may time nga magwali sa pulo sa Ginoo. Nay nagpabili na uban naginahinay naglakaw pati maestra naglakaw na dito. Wa pa na human ang program. Kablo ko sige gibuhat sa principal. I am so ashamed. Please come back.
For this cause pay ye tribute also, for they are God's ministers. Your principal is your God's minister. Your teacher is your God's minister. Your parents are God's minister. Your manager is your God's minister. When it comes to the ministries, na ay leader sa basketball, na si John Box, he is your God's minister. Sa Sunday school, here ka, na as Pastor John or na as si Brother Arnold, they are your ministers. In the church, we have our pastor. In the choir, we have ministers here. Here's Jen Mabel and all those people nga na imustorya na magtabi pa diha. Na instruction magtabi. You see, human government is more than just having a government here. Human government permeates ming abot mismo sa atong daily as ato ang mga panimalay. Because the household is the simplest and the core of the human government. It is a government in itself. Classroom is a government in itself. Mabitaw na mo'y presidente, na mo'y mga muse. Napamurya? Come on, Christians. Nya, tuligsoon na to ang goberno na to, pero kita di taka-govern sa atong kagulingon. Ay, tuo ka na. Say, maglalis mi sa akong driver, di ko magsawa kinsa. Ay nang ipanaog ng ko ano, ay nang ipanaog ng bintana ko no. Lahos na ta. Dili lagi. Nag-require sila wala. That is common courtesy. That is out of politeness. You acknowledge your authority. In other words, God's command in Genesis 9:6 has not been withdrawn, and even until now, human government is still here. And together with the corporal or capital punishment, munang dako kay ningal alisunon. Sin, which is called transgression in 1 John 3:4, continued in the third dispensation. In fact, the time of human government was characterized by great idolatry and moral degradation. There is a human government, pero what is lacking? God. Government without God is morally degraded. Munang ang atong gobyerno, nindot kaayo sila mga tinguha, pero without God on the very core, maguba gid ang konstitusyon. Munang isulod yun nilang soggy bill, isulod yun nila ng mga anak, which is not biblical. Hangtod ana, isulod na nila ang abortion. Please, pag mamatata, kailangan kabaruta, kamo mga young people, ay na magulahon nagkanos amo magbinyog dili o mga TikTok ra. Be socially observant. Usay na itabo sa inyong gobyerno because that will affect your life. Ang imong ginikanan, hala, kamahal na kayos dollar. Usay relate sa ako ang TikTok anang dollar. Ay, nako, young people. The church is a place for you to grow in your sensibilities. Nga mo grow ka nga, ma-aware ka sa mga social issues. This is what is, muna nga panghitabo sa atong panggobyerno in relation sa Bible. Whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. So the height of disobedience was the rebellion against God at Babel. O sige, gingon nila, make us a name. Lest we be scattered abroad upon the face of the earth. Maghimo tag name, mas mudaghan atong likes, mas mudaghan atong mga followers, mas mudaghan ang ato ang mga and what are. To enforce His command, God divided humanity. And God also established a covenant with Noah. O kani nga covenant, yan ang gitawag Noahide covenant. O ang grasya sa Dios yang gipakita by choosing Abraham. His grace continued to be shown through His chosen people, beginning with Abraham. And the token of the covenant was the rainbow. This rainbow
7 colors, the Roy G. Biv. Not this rainbow. You know the Roy G. Biv? The red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Roy G. Biv, 7. But not this rainbow. Ang rainbow sa mga LGBT is only 6. So when you see that, that is not the rainbow. You call it the LGBT flag or the rebellion flag. Because the real flag is this. 7. 7, not 6. So ato ta sa Noahic covenant. The constitution of the covenant in this dispensation, it is unconditional. Mo obey ang tao sa dili iyang tumanon nga wala nagyoy lunop. The covenant was instituted when Noah made a sweet-smelling sacrifice unto the Lord. And the contents, God promises that He will not again curse the ground. He will not give flood again. Wala na flood. Flood dinoon sa mga different parts but not the universal or the worldwide flood. That's the two things. The natural order of seasons will prevail. Summer, spring, summer, autumn, and winter. Sa mga ubang hemisphere, sa tuwa, dry, and wet seasons. And still, they are commanded to be fruitful and replenish because walo na lang man sila. So again, replenish the earth, be fruitful. O man shall have dominion over the creation, and animals will fear man. Diet was changed from vegetarian to include meat as long as walay dugo. The very reason ako personally di na kumukaon og dinuguan kay nay dugo. Pero di na makatangtang sa kaluwasan kumukaon ka nara sa imuha na kay naa kay kagawasan. But as long as it is bloodless, the law of capital punishment was instituted and this law has never been lifted. Wala gid pagid ni gikuha. Basaha ang Bible, wa gid na gilift sa Ginoo nga punishment. And predation among animals also started in this dispensation. Ang buaya mukaon na og mga laing hayop og magpredation sa magkinananay na sila. So that ends our lesson for the human government. Father, thank you for giving us a glimpse of how you want your world to be governed. You have given us the authority through human government. We pray for our government officials. We pray for our pastor, our officials in our barangay, in our society. We pray for our school teachers, the principals, the supervisors, the superintendents, our deputy secretary, our secretaries of the different agencies. Lord, we pray nga unta masudlan ang mga offices nila ug mga God-fearing people aron madala ang influence sa theocracy. To you, we commit everything, Father. For the rest of the week, among gitugyan kanimo in Jesus' name. Amen.